Isang magandang tanghali po sa lahat, mga minamahal ko San Juanenyo, pati po siyempre sa lahat ng ating taga-subaybay. Mula po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, ito po ang Unicode Mayor Francis Zamora at ito po ang ating kwentuhan ngayong Lunes ng tanghali. So, kamusta po kayong lahat? Ako ay umaasa na kayo po ay nasa maayos na kalagayan. So, una po, pag-usapan natin, ito na ho, ang matagal nang hinihintay ng ating public school students. Mamayang 2 p.m. po, tayo ay magkakaroon ng ceremonial distribution ng ating makabagong San Juan Customized Rubber Shoes version 2 para po sa lahat ng ating public school students dito po sa lungsod ng San Juan. So initially later, 650 students po ang makakatanggap, 50 per public school. We have 13 public schools for a total of 650 students. At hindi lamang po customized rubber shoes ang inyong matatanggap, pati po ang inyong PE uniforms. So magkakaroon po kayo ng PE uniforms din po kasabay ng ating pong customized rubber shoes. At yan po, ang video na piniplay natin ngayon, yan po ang version 2 ng ating makabagong samang customized rubber shoes. Ang kanya pong design ay pinagtulungan ho namin ni Rocco base po sa mga magagandang sapatos na nakikita ho natin ngayon, mga European designs ang naging peg po natin sa ating version 2 ng ating makabagong salong customized rubber shoes. At yan po, no? Please watch this video kasi yan, sinubukan ko ang pinakamalaking size na meron. Buti nagkasya sa akin. At yan po, no? Hinilera natin dito sa City Hall yung libo-libong mga sapatos po natin. At yan po, no? Excited po ako na mapamahagi na sa inyo ang mga sapatos nito mula po sa ating pamahalang lungsod ng San Juan at tayo po yung maasa na lalong mas ganahan ang ating mga mag-aaral na pumasok sa eskwela sapagkat meron ng bagong sapatos silang magagamit. At ako po, no, bilang isang dating mag-aaral din, siyempre mas masarap pumasok sa eskwela kung kumpleto ang gamit. Libreng uniforms, libreng customized rubber shoes, may tablet, may internet, may emergency go bags, magandang facilities, ang basketball court sa ating mga public schools, pati po sa ating mga barangay ay maple wood ang sahig, no? Ang kahoy niyan ay maple wood po, no? Imported maple wood. At talaga naman pong mas masarap pag-aral kung kumpleto po ang mga kagamitan. Meron pang 55-inch smart TVs po sa inyong mga classrooms. Ito po ang liwanag ng makabagong San Juan. Babalik pa ba tayo sa dilim ng nakaraan? O, diba? Yan po ay tanong ko po sa inyo sapagkat kung sa tingin po ninyo ay maganda ang ating makabagong San Juan at tunay ngang may liwanag sa ating lungsod ngayon, babalik pa ba tayo sa dilim ng nakaraan? Sapagkat ang tanong ko sa inyo, at ito, honest to goodness, sana masagot po ninyo ang aking mga katanungan. Dati po ba ay may libreng rubber shoes sa ating mga public school students? Dati po ba ay may libre ho bang public school uniforms at PE uniforms sa ating public school students? Dati ba may tablet silang nagagamit? Dati ba may 55-inch smart TV sa kanilang mga classrooms? Dati ba may fiber optic internet connection sa kanilang classrooms at sa kanilang mga tahanan? Di po ba? Kayo po ang makakasagot niyan. Dati ho ba merong education assistance sa 3,000 piso kada pamilya? Dati po ba merong financial incentives for honor students? Dati ho ba merong financial incentives for graduates? Dati po, merong bang ganyan? Kayo po ang makakasagot yan. Sa mga magulang, ganun din, sa mga lolo't lola ng ating mga kasalukuyang public school students, nung kayo po ay nag-aaral pa sa ating mga public school sa San Juan, meron ho bang ganyan? Kung ano man ang nararanasan ng inyong mga anak at apo ngayon, naranasan niyo ho ba dati? So kayo lang po ang makakasagot po niyan. Ngunit ako po, bilang inyong mayor, ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya upang siguraduhin po na ang lahat ng kakailanganin ng ating mga mag-aaral ay nabibigay po sa kanila ng ating pamahalang lungsod ng San Juan sapagkat nagbibigay po tayo ng kahalagahan at importansya sa edukasyon ng ating mga kabataan dahil tayo po ay naniniwala na ito po ang magbibigay daan upang sila po ay magkaroon ng magandang kinabukasan. So expect that by this week, fully distributed na po ang lahat ng customized rubber shoes po natin. Ganon din ang ating mga PE uniforms for all our 13,000 public school students. Ayos! Paki-cut yan at paki-post sa separate
video just to remind everyone that we will already start distributing our makabagong San Juan rubber shoes. Okay? Sige po. Next. Ito na po. So, 2 weeks ago, nagsimula na po tayo sa phase 1 ng ating pamamahagi ng makabagong San Juan Emergency Go Bags. More than 7,000 households po ang napamahagian ng emergency go bags. Again, 1 per household po ang ating sinasagawang pamamahagi. At phase 1 pa lamang ito, magkakaroon pa ho ng phase 2, phase 3, and eventually phase 4 hanggat matapos ho natin ang lahat ng kabahayan o mga households dito po sa lungsod ng San Juan. So we have 45,000 households in the city of San Juan. Initial distribution natin, phase 1, more than 7,000 households. Next na po ang mga susunod na phases po ay to complete the remaining 38,000 households. So yan po, no? Tayo po umaasa na ito'y inyong nagamit na nung malakas sa pag-ulan sapagkat meron pong magandang raincoat sa loob. Meron din siyang iba't ibang mga mahalagang kagamitan gaya po ng flashlight. No? Hindi naman po tayo nagkaroon ng brownout itong nakaraang mga pag-ulan. Ngunit ang inyo pong power bank ay maaaring nagamit yun na. Ganon din ang inyo pong raincoat na bahagi nga po ng ating mga pinamahaging emergency go bags. So yan po ang nilalaman ng ating emergency go bags at naway makatulong po ito sa ating lahat, lalong-lalo na pagdating sa mga kalamidad o sakuna na maaari nating harapin sa mga darating na panahon. Next po, tayo po ay nagsagawa ng pagdalaw at inspeksyon sa ating mga evacuation centers itong nakaraang linggo sa kasagsagan nga po ng malakas na pag-ulan, dulot ng habagat. Kami po ng aking anak at Special Assistant to the Mayor na si Rocco Zamora at si Nicolas Zamora, pati po si Vice Mayor Angela Cawili, pati po si Councilor Franco Tanyada Yam. Kami po ay dumalaw sa iba't ibang mga evacuation centers natin upang siguraduhin nga po ng lahat ay nasa maayos sa kalagayan, mayroong pagkain, may food boxes po tayong pinamahagi, and of course, yung kahalagahan talaga ng inyong kaligtasan ng ating sinisiguro. So we always have to make sure that everything is okay, na maayos po ang inyong kalagayan kapag tayo po ay lumilikas dahil po sa malakas na pag-ulan. At gusto ko pong ipalam sa inyo na kung ikukumpara sa dati, no, bagamat malakas nga po naging pag-ulan ho natin, ay hindi po ganun kataas ang itinataas ng tubig sa lungsod ng San Juan. Opo, meron pa rin areas sa binabaha. We are not denying that. Ngunit base po sa datos na nakikita natin at nakukuha, ay mas bawas na ang mga lugar na binabaha at sa ibang lugar nga po, yung baha ay ilang pulgada na lamang o just a few inches. Pero meron pa rin siyempre mga barangay na mataas po ang tubig at ito po ay bagay na in-action na ho natin in coordination with our engineering department and our DPWH, specifically po ang San Venancio, bagamat meron nga tayong dineploy ng mga mobile pumps po dyan. Ang problema, itong mobile pumps ito na merong mga hose, yung tatagusan dapat ng mga hose na drainage ay napakasikip at marami na hong structures ang naitayo dito. So we really have to coordinate with our engineering department, pati po sa DPWH, sapagkat kinakailangan gawa natin ang access sa mga hose ng ating mobile pumps, sapagkat gumagana po ang pumps, 100% po yan. Ngunit saan niya ipapump out yung tubig? No? Hindi makadaan yung mga hose po natin dahil nga yung drainage po natin napakasikip. At ang karamihan dito ay natayo na po ng mga structures. So we really have to make engineering interventions in coordination with our engineering department and DPWH para nga po magkaroon na ng access ang mga hose ng ating mobile pumps para ma-pump out po ang tubig. Hindi po ang mobile pump at ang mga hose ang problema natin. Ang problema, saan dadaan o tatagos ang mga hose na ito dahil dapat ibuga siya palabas. Kaya lang nga ho, walang madaanan ang mga host natin. So yan po ang ginagawa natin ngayon ng paraan. At tayo po ay kasalukuyan nagtatayo rin po ng isang bagong pumping station dito po sa lugar ng Baguio Oil sa Barangay Batis at isa pa ho dito sa kahabaan din ng F. Manalo. So tayo po ay nakatutok sa construction nitong dalawang pumping stations na ito at
tuloy-tuloy rin po ang drainage improvement natin, lalong-lalo na sa mga low-lying barangays po ng lungsod ng San Juan. So nakatutok din po tayo dyan. And I have been in close coordination with the DPWH and also with our engineering department and our general services department. Pareho pong engineer ang head natin dyan, si Engineer Fidel Escalante, na nagdiriwang po ng kanyang kaarawan ngayon, pati po si Engineer Mike Nunez. So nakatutok po tayo dyan, and we will make sure that the city government will be able to execute the proper interventions para nga ho talagang maibsan na natin ang problema ng pagbaba sa ating lungsod. Next po, ay tayo po ay nagkaroon ng isang Metro Manila Council meeting noong nakaraang linggo kung saan ito rin po ang ating pinag-usapan, ang pagbabaha, ganoon din po ang tamang pagtapon ng basura sapagkat isa po sa mga problemang hinaharap po ng San Juan, pati po ng Metro Manila, ay ang ating basura na humaharang sa daluyan po ng tubig. So una-una, kailangan po talaga meron tayong disiplina sa ating mga sarili pagdating po sa pangangalaga ng ating kalikasan. Hindi pwedeng itinuturing natin mga malalaking basura ng ating mga ilog, mga creek, pati po ang ating mga drainage systems o yung mga kanal natin. Dapat po alagaan natin ating paligid. Kung meron po tayong basura, huwag natin tatapon kung saan-saan. Itapon po natin sa mga tamang lugar. At pati po yung oras ng paglabas natin ng basura, dapat ay before dumaan yung mga trucks, ilabas na ho natin. Minsan po kasi nakikita natin kung kailan dumaan na yung truck at saka natin ilalabas ang basura doon at iniiwan na ho natin. So dapat po talaga disiplinado tayo pagdating dyan. Lalong-lalo na sa segregation. So let us segregate our solid waste and let us make sure na tama pong oras ng paglabas natin ito upang madaanan po ng ating mga truck ng basura. So kinakailangan po talaga disiplina mula sa ating mga sarili. So ito po ay pinag-usapan natin with the Metro Manila Council, and separate to that, of course, bisita po natin ang mga heads po ng Tokyo Fire Department, pati po ng Tokyo Metropolitan Government, at ito po yung mga kaibigan natin na mga Japanese ay nagbahagi po ng kanilang mga kaalaman at teknolohiya pagdating nga po sa iba't ibang aspeto po ng disaster response. At kami po ay nagkaroon ng over a 1 hour period of time, no, ng isang learning session with our Japanese counterparts. At marami po tayong natutunan. At ang mga bagay nito ay i-apply nga ho natin dito po sa Metro Manila. Next po, tayo rin po ay nagkaroon ng isang pagpupulong sa Malacanang kung saan mismo si Executive Secretary Ralph Recto po ang namuno ng aming meeting. I personally attended as National President of the League of Cities of the Philippines, at kasama natin ang ating DNR Secretary Mitch Cuna, DSUD Secretary Ping Aliling, si Mayor Ino Dipo, ang aking counterpart sa League of Municipalities of the Philippines. Siya po ang mayor ng Etiague Municipality or Etiague Town sa lalawigan po ng Isabela. At ganun din ang ating mga kasama from the MMDA at saka LLDA. So we were in Malacanang the other day to discuss with the Executive Secretary Recto yung mga issues and concerns natin pagdating nga po sa basura, at kinakailangan po talaga ng isang whole of nation approach kung saan nagtutulungan po ang mga lokal na pamahalaan, ang pamahalang nasyonal, pati po ang pribadong sektor pagdating po sa pagdedredge natin ng ating mga ilog at creek, sapagkat naiipon nga rito yung basura, yung burak o yung silt na nagiging dahilan nga ho kung bakit nawawala yung dating lalim ng ating mga daluyan ng tubig, na nagiging dahilan din nga ho sa pagbabaha dahil nawawala nga yung lalim na pwedeng daluyan ng tubig, kaya umaapaw po ito. So nagkaroon po kami ng halos 2 oras din na pagpupulong upang pag-usapan nga po ang mga hakbang na pwedeng gawin upang masolusyonan ang mga problemang ito. Next po ay tayo ay nagkaroon ng isang pagpupulong para po sa Beauty for a Better Life, e-Beauty Advisor Program. Kasama po si Kerry, ang aking may bahay. Of course, my one and only, Kerry Zamora. Kasama po ang L'Oreal, pati po ang Spark. So ito po yung bagay na in-announce ko na. We will give you more details as we go along, pero ito po ay isang magandang programa para sa ating mga content creators. This will be very interesting. Ito po, Beauty for
a Better Life e-beauty advisor program through the L'Oreal Foundation. So, yan po, a content creation training program that aims to empower vulnerable sectors of women economically, enhance skills and knowledge in makeup, skincare, and hair care, and build their brand on social media, and to build a platform to inspire and share participant stories. Okay? So, meron po akong pinost na, pwede na ho kayo mag-sign up po rito, at magkakaroon po tayo ng launch day tungkol dyan. Okay? So, sige po, I wish that a lot of you will be able to enroll in the program. Marami pong exciting experiences ang naghihintay sa inyo kung kayo po ay mag-sign up. So, yan. Pakibasa po ang aking announcement. So, ito po ay para sa 300 participants. Of course, mga San Juaneños po ang ating inimbita on a first-come, first-served basis. Okay? Sige po. Next, please. At mamayang alauna nga po, no, in just a few minutes, I will be meeting with the 10 families na nasunugan po sa Barangay Rivera. Kami po ni Rocco ay kakausapin sila upang maghandog po ng konting tulong mula po sa pamalang lungsod ng San Juan. Sila po ay aking nakausap din nung tayo po dumalo sa Barangay Hall ng Rivera nung nagkaroon nga po ng malakas sa pag-ulan. At binanggit ko sa kanila na merong tulong na inihanda na po ang ating pamalang lungsod. Ganun din po ang pamalang nasyonal para po sa kanila. So makita-kita po tayo ng 1 p.m. dito po sa office ko. Next po ay sa August 27, Thursday, makita-kita po tayo sa Barangay Santa Lucia para po sa inyong Barangay Caravan. Ito po ay ating sasagawa kung saan dadalhin nga natin sa Barangay Santa Lucia ang iba't ibang serbisyo ng lokal na pamahalaan ng San Juan. I will be there to join you. So makita-kita po tayo dyan sa Barangay Santa Lucia. Next po, sa Sabado at 1 p.m., ito po, I will make a formal announcement within the day or tomorrow, ay ilulunsad natin ang futsal program po ng San Juan. Ano ho bang futsal? Ito yung indoor football na talagang alternative po natin dahil wala nga ho tayong football field sa San Juan na public, na meron pong football field ang Xavier School, ngunit wala naman po tayong public football field talaga because this entails a lot of land. At yan po ang medyo kulang sa San Juan. Kulang po tayo ng lupa sapagkat tayo po isang napakalit na lungsod lamang. So, ang alternative po ay futsal o indoor football. And we will launch this with the Philippine Sports Commission and the Philippine Football Federation. So yung mga officials po ng PSC at PFF ay pupunta po dito sa Sabado sa Barangay Tibagan. I will make an announcement by today or tomorrow sa launch po natin at meron pong mga ihandog na mga futsal goals at mga bola po para sa ating mga barangay upang makapagsagawa na po tayo ng futsal using our wooden covered basketball courts at magkakaroon din po ng train-the-trainer program upang maturuan nga natin ang ating mga kawani na maging coach po sa futsal upang sila naman po magturo sa ating mga mamamayan. So I'm very excited for this sapagkat karagdagang sport na naman po ang pwede nating magawa dito po sa lungsod ng San Juan. Okay? So next po, no? Sa Sabado ay Linggo ng Kabataan Celebration din. So magkita-kita po tayo dito sa City Hall. Alam ko po ang ating LIDO o yung Local Youth Development Office, pati po ang ating mga SKs ay may hinandang mga activities para po sa Linggo ng Kabataan Celebration. So magkita-kita po tayo dito sa City Hall on Saturday. I will be with Rocco, of course, ang aking anak at special assistant to the mayor, at ang ating mga city officials will be present as well. So, see you all then on Saturday. Next po ay sa August 30, tayo po ay magdiriwang ng ating Pinaglabanan Day. So, we will be celebrating our Pinaglabanan Day on August 30 at ang ating mga kasama po ay ang pinuno ng TIEZA, si Ginoong Mark Lapid. So he will be with us at siya po ay mangunguna rin ng ating groundbreaking ceremony para po sa ating Pinaglabanan Tourist Center. Kumaga, itong Pinaglabanan Shrine po ay isa sa mga
talagang sagradong mga dambana sa ating bansa. At sa tulong po ng Department of Tourism at ang TIEZA, tayo po ay magkakaroon ng isang groundbreaking ceremony upang maitayo na natin ang ating pinaglabanan shrine tourist center o yung visitor center po natin. Okay? So that will be on August 30. Next po, of course, we would like to greet our dear First Lady Luis Araneta Marcos a belated happy birthday. Noong August 21 po siya nagdiwang ng kanyang kaarawan. At naka-message ko rin po si First Lady Lam o si FL Lam. At tayo po ay bumati sa kanya at nagpaabot ng ating pasasalamat sa lahat po ng kanyang kabaitan na binibigay po sa lungsod ng San Juan. Alam niyo po, si FL Lam po, napakalaking tulong po sa atin sapagkat yung mga pangangailangan po natin for the city of San Juan ay inilalapit ko po sa kanya at tayo naman po ini-endorse sa mga cabinet secretaries at sila naman po ay nakakatulong po sa lungsod ng San Juan. So happy birthday, FL Lam. May you be blessed with good health and many more years to come. Next po, nakita rin po tayo ni na Speaker Boji D dito po sa Gloria Maris. Nagkaroon po kami actually ng isang dinner with the Tagbilaran City officials headed by Mayor Jane Yap and Congressman Baba Yap. Kasabay ho niyan ay birthday rin po ni Councilor Don Aliado at sakto nandun po si Speaker Boji D sa Gloria Maris dito po sa Green Hills sa San Juan. At yan po, nakapag-kwentuhan po tayo ng konti with the Speaker. Of course, very supportive po sa atin si Speaker Boji D mula po sa lalawigan ng Isabela. Prior to that, of course, sila Mayor Jane and her team paid a courtesy call to my office. Dala po niya ang kanyang city council. At pagkatapos nga po ay nakita kami sa Gloria Maris kung saan hinuos po natin sila for dinner kasama po ng kanyang asawa, Congressman Baba Yap, at mga mayors po ng lalawigan ng Bohol at ng mga konsel din po nila. So thank you, Speaker Boji, for your kindness. Of course, it was a pleasure to meet you again, to see you again dito po sa Gloria Maris. So welcome to San Juan. Alam ko naman po ay kayo at ang inyo pong ama ay matagal na tumira dito sa San Juan. Ang kanya pong ama na si dating Gobernador Faustino D ng Dalawigan ng Isabela ay matagal namin naging kapitbahay sa North Green Hills. So, bata pa ako noon, sila nila Congressman Rolin Zamora po ang aking ama ang magkakasama noon sa North Green Hills. So may dugong San Juanenyo siyempre si Speaker Boji D. Okay, next, sa madami-dami po ang ating mga ginawa at gagawin. Dumalaw po dito ang pinaka-head po ng NAPOLCOM, si Attorney Ralph Kalinisan, lower batch po sa akin sa Lasal Green Hills at pinag-usapan nga natin kasama nila ang mga proyekto at programa ng NAPOLCOM na pwedeng ipatupad po sa lungsod ng San Juan. Ganun din sa Metro Manila Council at sa League of Cities of the Philippines. So thank you, Attorney Ralph, for the visit and I'm excited to work with you for our upcoming collaborations. Okay, next, ang ating San Juan City Science High School SPTA President si Joan Culala at Vice President Shane Serrano dumalaw din po sa aking tanggapan. Pinag-usapan po natin yung mga proyekto at programa na sasagawa nila sa kanilang paaralan. And previously also, dumalaw din dito ang lahat ng SPTA heads natin. At sila nga po ay dumalaw upang kami makipag-ugnayan patungkol sa mga proyekto at programa ng lahat ng public schools po natin sa lungsod ng San Juan. So rest assured that we will always be here to support you, lalong-lalo na po ang mga projects and programs po ninyo. Ayan po, dumalaw po sila sa akin. Nakausap ko po ang SPTA ng Santa Lucia at ganoon din yung SPTA Federation. So aside from this meeting that we are flashing now, bumalik po ang buong SPTA at kasama nga natin si Rocco noon, ay tayo po nakipagpulong din sa kanila patungkol po sa kanila mga upcoming projects and programs. Okay, next po, no? As mentioned earlier, yes, we welcome the delegation from Tagbilaran City. After the courtesy call, we hosted them to dinner also. So yan po si Mayor Jane Yap
at si Congressman Babayap at ang kanilang mga councilors from Tagbilaran City sa lalawigan ng Bohol. Ako po ay dumalaw sa kanila twice, early this month and last month. At tayo nga po ay nag-celebrate ng Sandugo Festival with them at pumirma rin ng isang sister agreement with them as well. Next po, tayo ay nakiisa rin sa naging kapistahan ng Barangay Salapan. Of course, ang kanilang BEC po ay dumalaw muna dito sa aking tanggapan upang planuhin nga po yung kanilang fiesta celebration. At yan po, no, si Lani Benzon at si Celeste Moreno ng Salapan BEC. At after this naman po, ay naisagawa na ang pinaka-fiesta celebration kung saan, of course, full support po kami nina Rocco at Nicolas and of course Kong Bell and Vice Mayor Angelo and our councilors. So nakita-kita po tayo doon sa kanila pong chapel sa Barangay Salapan for their celebration. Next po, nagkaroon po tayo ng isang pagpupulong din with DPWH and Congresswoman Bel Zamora patungkol po sa lahat ng mga ongoing infrastructure projects, of course, for our city and lalong-lalo na yung mga nakapasok na po sa ating national budget. So sa tulong po ni Congresswoman Bel Zamora ay natututukan po natin ang mga budget para po sa lungsod ng San Juan. Next po ay tayo ay nakiisa rin po sa fiesta celebration ng Mary the Queen Parish at I was there of course with my whole family, with Kerry, with Rocco, Nicolas, Noah, and Congresswoman Bel Zamora at ganoon din si Vice Mayor Angelo Kawili, nakasama rin po natin. Pati po si Bien Legarda ng ating Kokoryo Charity Foundation ay sumama rin po sa atin. So happy fiesta to Mary the Queen Parish and it was nice to be with all of you. Thank you for inviting us and we will always be here to support our parish. So ako po ay nagpapasalamat sa kanilang buong invitation sa atin. Next po, si Rocco ay kumatawan po sa akin sa naging fiesta celebration at procession po ng Barangay Progreso. I remember this was 2 Sundays ago, so 8 days ago po yan, kung saan si Rocco po ay dumalo sa fiesta celebration po ng Barangay Progreso. So thank you very much to Kapitan Jun Santo Domingo, sa lahat po ng mga kagawad, and of course for kay Vice Mayor Angelo Kawili, maraming salamat sapagkat sinamahan niyo ang aking anak na si Rocco sa kanyang pagkatawan sa akin dito po sa kapistahan ng Barangay Progreso. So thank you. At yan po ang aking masipag na anak at special assistant to the mayor na si Rocco Zamora. Next po, again, I would like to thank Rocco sapagkat siya ang nag-attend on my behalf dito po sa pagbubukas ng Barangay Santa Lucia Basketball Tournament. Ito po ay isang basketball tournament ng ating barangay headed by Kapitan June Belches. At si Rocco po ang kumatawan po sa akin dyan kahapon. At pagkatapos naman po niyan, ay kumatawan din si Rocco sa akin sa pagbubukas naman po ng Barangay Kabayanan Basketball Tournament at SK Sports Fest. So yung sa Kabayanan naman po ay sanib puwersa ang barangay at ating SK officials. So si Rocco rin po ang kumatawan sa akin sa pagbubukas ng basketball at volleyball tournament dito po sa Barangay Kabayanan. So thank you, Rocco, for attending on my behalf at napakasipag mo talaga. Nagmana ka sa iyong ama at ina. But seriously, thank you, Rocco, sapagkat sa tulong mo ay talagang napupuntahan mo ang lahat ng mga activities. Sabay-sabay kasi mga activities. So talagang there are times na physically hindi kaya ni Mayor mag-isa na puntahan yan. So malaking bagay na si Rocco ay nakakapunta po on my behalf. Tandaan po ninyo, pag nakikita niyo po si Rocco Zamora, nakikita niyo po si Mayor Francis Zamora. So ako ay si Rocco ay ako. Kung meron kayong gusto mga ipaabot
sa akin, pag makita niyo si Rocco, you can tell him, you can walk up to him and tell him all your concerns at siguradong abot po yan sa akin. So, when you see Rocco, you see Mayor Francis Zamora. So, we are one and the same. Yan po ang maganda ho rito. At siya po ay isang masipag at responsableng mamamayan ng ating lungsod at siya po ang kumakatawan sa akin sa iba't ibang mga events na hindi ko na rin humapuntaan dahil nagkakasabay-sabay nga po. Next po, tayo ay naimbitahan din sa MEGS Season 10 Basketball Championship sa Barangay Wascrame kung saan personal din po tayong dumalaw kasama po ni Rocco at ganoon din ng ating mga barangay officials ng Barangay Wascrame, si Kapalino Trinidad at mga kagawads, ganoon din si Bien Legarda. So, thank you for inviting us, Megs, at nandito kaming lahat parating susuporta sa inyo. Next, invest in San Juan. So ito po, no, the past few weeks, marami rin po tayong binuksan mga bagong mga establishmento. Una po, ang Ambu Hill, ito po ay dito sa Barangay Little Baguio. So sila po ay isang medical facility kung saan pag meron tayo mga sugat o merong mga scars, sila po ay isang facility para dito or may mga injuries po. No? So please visit them dito po sa G. Abad Santos Street sa Barangay Little Baguio. Next, yung High Precision Diagnostics. Nagbukas po dito sa Green Hills. Pag-aari po ng ating kaibigan na si Justin Ongzue at ng kanyang asawa na si Vanessa at ng kanilang pamilya. So ang High Precision po ay napakaraming branches na all over the country. At dito po sa San Juan, meron po sila sa Barangay Little Baguio. At ito nga pong bagong bukas sila sa Barangay Green Hills. At nakasama rin po natin si Department of Finance Secretary Frederick Go sa pagbubukas po nito. So, yan po. That's Justin, that's Vanessa, at yan po ang pagbubukas ng High Precision Diagnostics dito po sa Green Hills. And also, nagbukas din po ang isang branch na bago ng Bank of Commerce dito po sa Ortigas Avenue. Dito pa rin po sa Barangay Green Hills. At tayo po ay pumunta rin po dyan. I still remember, maulan po yung araw na yan, ngunit walang ulan pong pipigil sa ating pagpunta. Siyempre, at pagsagawa ng ating mga tungkulin bilang mayor po ng San Juan. So, yan po ay ating dinaluhan din. Nagbukas din po ang Norma Restaurant dito po sa A. Mabini Street sa Barangay Edition Hills. Ang Norma po ay pag-aari ni Norma Palangka, nanay po ng aking kaibigan at kaklase at kababata na si Santi Palangka. Sila po ay mga residente natin dito po sa Quirino Compound sa Barangay Santa Lucia sa kanto po ng P. Guevara at P. Parada. At sila po ay nagbukas ng isang bagong negosyo, ang Norma Restaurant and Cafe dito nga po sa Edition Hills. At pagkatapos po niyan, tayo rin po ay dumalo sa pagbukas ng Skin Club. Ito po ay isang skin clinic dito po sa Sekay Center sa Barangay Green Hills naman, kanto po ng Ortigas Avenue at Madison Street. At yan po, kasama ko si Nicolas, ang aking anak, sa pagbubukas po ng Skin Club. So, yan po. Ganyan po tayo sumusuporta sa mga negosyo na nagbubukas dito po sa lungsod ng San Juan. Okay? At ito po, no, si Rocco po ay tuloy-tuloy ang pagdalaw sa ating mga San Juaneñong pumabanaw. Ako po ay dumadalaw rin, no? So, kami po ni Rocco ay individually and sometimes collectively dumadalaw po sa ating mga San Juaneñong pumabanaw. So, siya po ay nagpapabot ng kanyang personal na tulong at ganoon din po, tulong mula po sa ating pamalang lungsod ng San Juan. So, sa lahat po ng mga San Juaneñong nagkaroon po ng mahal sa buhay na pumanaw recently na ating pong nadalaw at natulungan, sincerest condolences po muli sa inyo. Next po, tayo po nagkaroon ng isang dinner kasama po ang ating mga sangguniang kabataan chairpersons. Hindi po naka-blur ang mga picture namin dahil talagang kaya nilang ipakita ang kanilang mga muka
at ipaabot ang kanilang suporta sa ating Makabagong San Juan local governance. So thank you to all our SK chairpersons for your continued support to our Makabagong San Juan administration. At katapos po niyan ay nagdiwang din tayo ng kaarawan ni Councilor Franco Tañada-Yam at kami po ay magkakasama sa kanyang munting selebrasyon sa pagdiriwang ng kanyang 28th birthday. So yan, happy birthday Councilor Franco. Yan, kasama natin siyempre si Rocco, si Vice Mayor Angelo at ang ating mga councilors sa naging birthday celebration ni Councilor Franco Tañada-Yam. Okay, next please. Dinner with barangay leaders, of course. Tuloy-tuloy rin po ang ating mga pagpupulong with our barangay leaders, with our barangay officials. Basically, they are the ones who help us in terms of our local governance upang malaman natin ang mga pangangailangan, hinaing, mga issues and concerns at the barangay level para ho ito'y ating ma-actionan at matugunan. So thank you for all your support and of course for all the information that you relate to us. At ito po ay naging basehan ng ating mga aksyon at pagtugon. At kung meron mga bagay na kailangan aksyonan, please just always communicate with my office. At ito naman po yung bagay na tututukan po natin. Next po ay sunod-sunod po ating naging mga interviews nitong nakaraang mga linggo. Pagdating nga po sa ating habagat at malakas sa pagulan na naranasan at hiwalay po sa mga phone patch interviews po natin ay nagkaroon po tayo ng isang studio interview dito po sa Billionaire News Channel sa programang Memo ni Miss Corina Sanchez at ni Willard Cheng. So yan, personal po tayong pumunta sa kanilang studio at nagkaroon po tayo ng isang napakagandang interview kasama po nila at ito po ay nakapost na sa aking Facebook at ganoon din yung mga iba't ibang mga panayam po natin nitong nakaraang mga linggo pagdating po sa ating balita. Please just go through my Facebook page at mapapanood nyo po lahat ng mga interviews po dyan. At of course, tayo po ay may mga personal undertakings also with my family. Siyempre si Noah po ay ating sinusuportahan parati pagdating po sa kanyang paglalaro ng basketball. Siya po ay nagkaroon ng isang pagkakataon na sumali po sa isang training camp ni Lethal Shooter. Siya po ay isang NBA shooting coach at nagkaroon nga po ng pagkakataon na makasali po siya dyan. So yan, kita mo, wow! Galing sumut ni Noah, maana sa tatay talaga. So, yan po ang aking naging pagsama. Kami po ni Kerry ang sumama sa kanya. Bagamat busy po tayo sa mga tungkulin natin, of course, we always have to make time for our children. At yun naman po ay bagay na ever since talagang ini-espouse po natin that it is always very important to make time for our family. Hindi pwedeng pabayaan ng pamilya, hindi pwedeng pabayaan ng asawa, hindi pwedeng pabayaan ang ating mga anak. Okay? At hindi rin natin pwedeng pabayaan ang ating mga magulang. Kung kaya't dumalaw din po tayo siyempre kay Congressman Ronnie Zamora na every now and then I visit Kong Ronnie of course upang kamustahin siya at nakikibalita rin siya siyempre dito sa mga ginagawa natin sa San Juan. So that's Kong Ronnie turning 82 years old this December. So ako, Dad, nakuha mo na ba ang iyong incentive? Ang 80 years old may cash incentive mula sa pamahalaan ng Lungsod ng San Juan. Kahit po ang aking ina na si Rose Zamora magdiriwang ng kanyang 80th birthday this August 31. So my parents ay turning 82 and 80 years old na. At of course, talagang tinututukan natin ang kanilang kalusugan. May you both continue to be blessed with good health. At of course, many, many more years to come. So before we end, okay, shout-outs. Meron po bang mga messages? Kendra Lato, thank you po Mayor sa rubber shoes. Nako, Kendra, very soon magagamit nyo na ang inyong mga rubber shoes. Nakita niyo ba yung video namin ni Rocco? Pati yung video ka na sumasayo ng baby dolls. So excited kami na mabahagi na sa inyo ang mga sapatos nito. Again, these are specially made for our
San Juan Public School students. So excited po talaga kami na magamit yun na ito. So yan po, no? Thousands of pairs of makabagong San Juan rubber shoes. Version 2 ang papamahagi natin. Nako, hindi natin naranasan to dati, di po ba? Ngayon lamang yan sa liwanag ng ating makabagong San Juan. So ang aming munting hiling po ay mag-aral kayo ng mabuti. Yun lang naman po ang hinihiling po namin. Please study hard. Your city government is doing everything it can to be able to provide you with all that you need. Rubber shoes, school and PE uniforms, tablets, internet, smart TVs, good facilities, financial incentives if you're honor students or if you're graduates, education assistance for all families of public school students. Lahat po yan, no? Tuloy-tuloy po nating inahandog para sa inyo. At gusto natin wala na kayo ibang isipin pa o problemahin kundi ang mag-aral ng mabuti. Okay, so see you later sa mga mag-aral po ng iba't ibang paaralan. 650 students at 2 o'clock. Nako, 1 hour to go. Kikita na tayo. At excited po kaming pamahagi na sa inyo ang mga sapatos na ito. Okay, next please. Grace Refe, grabe po talaga kay Mayor Francis Zamora. Pasabog talaga mga biyaya niyo para sa San Juan mag-aaral. Alam niyo po, Mayor Francis Zamora, yung tablet na bigay niyo po, yung naging libangan ng aking anak na si Sia, nakapag-aral siya doon like sa Khan Academics Math. Tuloy-tuloy ang education kahit walang pasok. Zamora lang nakagawa niyan at wala sila niyan. Nako, alam niyo naman talaga kung anong nararanasan natin ngayon. At yun naman po ay bagay na alam naman po ng San Juan. Sapagkat dati, wala naman po talaga tayong nararanasan ganito. Hindi po ba? Ngunit ngayon, sa ilalim natin makabagong San Juan, administration, ang lahat ng ito ay nararanasan po ng ating mga mamamayan, ng ating mga mag-aaral. So maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Next please. Mami Tess, Mayor, paano po kayo makingi ng tulong sa inyo? Cancer patient po ako, nakatira sa St. Joseph. Sana po matulungan po ako. Nako, Mami Tess, please communicate with our office. In fact, kung makakadaan po kayo ngayon mismo, hintayin ko po kayo, usap po tayo. I'll wait for you, ma'am, kung makapunta po kayo. In case hindi ho, please look for Debbie or Cheryl dito po sa office ko. We will make sure matulungan po namin niyo. Okay? So, please just visit. Thank you po. Next, please. Emily Pugay, Mayor, pwede ba ako sumali doon sa content din po kaso di ako maganda. Naku, maganda ka, Emily. Ganda-ganda mo eh. Kilala kita. Basta may 300 slots po tayo dyan. Open to all San Juaneños. Just sign up. Meron po tayong announcement na kung kailan kayo pupunta sa aking tanggapan, punta lang kayo dito, mag-sign up para dyan sa programang ito. No? It will be with L'Oreal. No? Ang L'Oreal po isang napakasikat at napakalaking organization. It's a international brand po siya, no? Ng makeup at sila pong katayap natin dito. Along with of course, the City Government of San Juan and the Caring Kerry Foundation sapagkat sila po ay nakilala natin through Kerry and the Spark headed by Mike Teves na kaibigan ni Kerry. Okay, next please. Ella Valles, magandang tanghali po, Mayor. Pa-shoutout naman po, lagi ko po kayo sinusubaybayan live nyo. Dito naman, di naman nyo nababasa, shoutout ko. Nako, ito na, babasahin na natin. Shoutout to Ella Fernandez Valles. Thank you for watching our Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay ng suporta po sa atin. So, yan po ang ating mga naging shoutout sa araw na ito. Sa inyo lahat, maraming salamat po sa pagpapanood. Marami ho tayo na pag-usapan sa araw na ito. And stay tuned, of course, for all our activities, projects, and programs for the week and the months to come. Maraming salamat po. Ito po ang inyong makabagong San Juan.